Kasal na ulit tayo. Kasi? Wala pa, nalikod mo? Hi mga bebe! So today magluluto tayo ng laing. Let's go. Yes? Your balloon, lumipad na naman? Asa na? Where's your balloon? Okay, so ang lulutuin ko ay hindi basta-bastang laing. Mga di nakakaalam, baka sabihin nyo, nung nakaraan Ilocano ka, ngayon Bicol naman. Ang side ng mama ko is Santa Ana, Cagayan. Pero sa side ng father ko, kami po ay taga Baaw, Camarines Sur, taga Bicol. Sanay po ako sa laing na mamantika, hindi masabaw. Yung gagawin ko ngayon, laing, mamantika. Naglaway ako nung naisip ko. Okay, let's go. Paano ko ba ito lulutuin? Pinarecall ko sa ate ko kasi tulog na tatay ko ngayon. Gabi kasi ako magluluto. Pero yung ate ko, ang napangasawa niya is Bicolano rin. So, pinarecall ko. Sabi ko, ate, paano nga ulit lutuin? Yung mamantika, susundin ko lang. Marami dapat ang gata, ayon ng susi. Gusto mo mamantika. Sabi naman yung ate ko. Mga bata pa kami yung inuutusan ni Papa sa palengke bumili nito. Hinihiwala yung unang piga at saka pangalawang piga kasi may use yan. Na-try ko pa dati na meron kami yung ginaganon. Ay, parang iba to. Parang iba yung ano ko. Basta yung ginaganon dun sa yung kinakayod, nakaupo ka tapos kakayurin mo. Onting pagkakamali mo ang makakayod kamay mo. Ito na nga mga bibis. Ayan, papainitin lang natin. So, una natin gagawin ay maglalagay tayo ng olive oil. Naalala ko nga noon, kapag meron akong mga kamag-anak galing Bicol na umuwi sa amin, pinapadalan kami ng mga, yung mga laing, yung mga dahon ng gabi. Tapos, inaano namin yun, pinapaarawan. Pati isa pa sa favorite ko, yung pansit bato. Pinapaarawan din namin yung pansit na yun. Yun yung mga nakalakihan ko nung bata ako. Okay, so maglalagay muna tayo ng olive oil. Pagkalagay mo ng olive oil, maglalagay tayo ng bawang. Tapos, pagkalagay natin ng bawang, lalagyan na natin ng sibuyas. Next, maglalagay tayo ng luya. Taga Bicol din tong cameraman ko eh. Dark brown yung baboy. Alam mo, namimiss ko magluto. Para sa akin kasi pag nagluluto ako, nanumbalik yung pagustuhan ko sa pagluluto nung buntis ako kay Tokyo. Kasi halos lahat ng kinikriban ko, ang gusto ko ako nagluluto. Kasi meron ako gusto ko manamis-namis, gusto ko sobrang alat, may ganun ako nung buntis. After noon, parang gusto ko ulit lagi nagluluto. Pag nagkaka-time ako, kahit hindi ko binibideo, nagluluto ako, nilulutuan ko si Kidlat ng ulam niya. Kumakain na ngayon si Tokyo, kaya nga lang yung file na i-upload ko na unang kain niya, na-delete po ng aking cameraman. At talaga nagsasagupaan kami na ICU siya. Tsare. Minsan, pag may time ako, talagang ginagawan ko ng paraan na makapagluto ako sa mga bata. At syempre sa asawa ko. So ngayon ito para sa asawa ko to. Lulutuan ko siya. Actually, nagda-diet kami ngayon ni Kong. Pero hindi siya makakatanggi sa akin. So saan ba ako natutong magluto? Sa ate ko lang at saka sa mama ko at saka sa papa ko. Nung bata pa lang ako, sobrang hilig ko pag nagluluto sila. Nanonood ako. So dun lang ako natuto. Grabe naman to, parang magbe-bake. Ako natuto, base lang siya sa panonood ko nung bata. Kasi mahilig magluto, lalo ate ko. At saka dati, wala naman kami, nung mga panahon na wala kaming kasambahay, kailangan namin magsalitan ni ate ng pagluluto sa bahay. So, wala akong choice kung hindi alamin paano magluto. And mahilig din akong kumopya sa YouTube. So, kung ano lang instruction sa YouTube, ginagaya ko lang siya. Kadalasan ganun ako. Lang natin siya mag-brown-brown. Kain na! Charang. May favorite pa ako niluluto ni Papa, yung adobong puti. Gustong-gusto ko rin yun. Nung buntis din ako nagpaluto ako kay Papa na. Tsaka ang pinakasakit ko pag nagluluto, mahilig ako maghalo. Kaya kahit ate ko, nanay ko, nagagalit sa akin, wag mo kasing halu-haluin. Wala lang, excited lang ako pag may nag-change. Parang natutuwa ako na hala may nangyayari. Okay, on na siya. Ang lalagay natin yung tinapa. So, naglalagay ako ng tinapa sa laing. Hindi ko papakainin si Kidlat nito kasi gabi na, nag-dinner na siya. Kami ng mag-asawa to at saka yung mga nasa kabilang bahay. Kaya gagawin ko siyang maanghang. Na tayo ng pulang sili para manuot na yung anghang niya bago ako maglagay ng gata. Bango! Okay? Lalagyan na natin siya ng gata na unang piga. So, hindi ko na gagamitin yung pangalawang piga. Lagay na ako ng bagoong pampalasa. Sa iba, hindi sila naglalagay ng bagoong. Parang asin lang, patis. Pero ako, bet ko yung bagoong. Okay? So, tatakpan muna natin siya. And hintayin natin siya. So, ito na naman, di na naman ako mapakali. Talagang gusto ko siyang hinihintay. Kadalasan, yung iba may ginagawa after, di ba pag ganyan pinapakuluan. Ako, gusto ko siyang ginaganyan, parang naghintay ako sa wala talaga. After 30 days, ito na siya. Pwede na nating ilagay yung ating dahon ng gabi. Mas flex, baka pwedeng padalhan nyo naman kami ng mas malalaking kawali, kaldero, kasirola. Hanggang ngayon, hindi ko alam ang pinagkaiba ng kaldero, kawali at kasirola. Ang tawag ko sa kanilang lahat, kaldero. Okay, so haluin lang natin. Tapos, ito na, tutuyuin na natin siya.
my God, naaamoy ko na. Ayan, tuyuin natin siya. Maglagay na tayo ng asin at saka ng paminta. And syempre maglalagay tayo ng siling green naman kasi kaninang nilagay natin yung red. Tuyuin lang muna natin siya. Tuna siya guys, pero ayoko kasi ng masabaw. So, hihintayin pa natin siya magmantika. Pero lalasahan ko na siya para kung may gusto pa akong idagdag. Pwede na talaga ako mag-asawa. Oh my God, ang sarap. Perfect na yung lasa. Habang hinihintay natin siyang matuyo, aayusin ko na yung isa-serve ko kay Kong. So, 10 years na kami ni Kong. Sa 10 years, syempre, kailangan pag may time, bigyan mo siya ng mga special na treatment. Diba? Yung mga ganun, bigyan mo isa-surprise na lulutuan mo ng food, ganyan, isa-serve mo sa kanya. Kasi yung mga maliliit na bagay, yan yung mas ma-appreciate nila. Kaysa yung, pare, regaluhan po ng ganito, regaluhan ka ng ganyan, mas okay yung nag-e-effort ka kahit papano kapag may oras ka. So, ganun yung gagawin natin ngayon kay Kong. Lang ako ng kanin. I-shape natin siya. Sanan! Parang kantin. Ayan! Naririnig ko na napaubos na yung sabaw niya. Dati, nung nasa condo, ako talaga ang nagluluto kasi ang mga kasama ko doon, lalaki. Nung wala pa si Mamita. Pero syempre, gumagawa rin ako ng mga vlog. Hindi ko siya kayang gawin na, kaya kumuha kami ng Mamita. So, si Mamita nagluluto. Ako rin ang tagalinis ng CR namin. Pati yung tambayan sa veranda. So, ako dati yun. Parang naka-all around ako. Pero yun, nung nagkaroon na kami ng at kaya na namin kumuha ng Mamita. Ngayon, nagluluto na lang ako kapag ganito, kapag gusto kong paglutuan. Si Kong, pag meron akong extra time, luluto talaga ako. Hilig ko talaga siya, hindi ako expert, pero sabi naman nila okay naman daw luto ko, so okay na. Isang beses lang ako nilutuan ni Kong. Parang magjowa pa lang kami noon, nagpapakitang gilas siya. Nilutuan niya ako sinigang, at sinigang lang yung kaya niyang lutuin. So parang talagang inaral niya yun, kasi ang sarap ng sinigang na yun eh. Talagang malapot kung ano yung gusto ko sa sinigang. So sabi ko pa noon, oh my gosh, nagluluto siya. Yung pala iisa lang alam niya. Pangalawang luto niya sa akin, nag-crave ako dun sa instant na spaghetti, yung curly dati. So wala nang mahanap na ganon kahit sa ang grocery, kung saan niya hinanap. Ang ginawa niya, nilutuan niya. So, yun yung pangalawang luto niya sa akin. And in fairness, yung dalawang luto na yun sa 10 years, nasarapan ako. Gusto ko talaga yung as in parang wala nang sabaw. Yung mantika na lang. Ang gusto ko pang matutunan, mag-bake. Ang talagang pangarap ko, pag birthday ng mga anak ko, ako sana yung mag-bake ng cake nila. So, nagkaroon ako ng chance, aaralin ko mag-bake. Sa ngayon, ulam-ulam, kasi ang hili ko talaga lutuin, ulam. Kailangan ko lang siyang haluin kasi baka masunog yun sa ilalim. Ayan, ibig sabihin niyang pawala na yung sabaw. Teacher Faye, sabay daw kayo kumain ni JP. Yung editor ko kasi, gusto si Teacher Faye, teacher ni Kidlat. What? Ante B. Ante mo ako, ante? Ano? Ante B. Ante B. Ayun si Uncle ah. Ito na siya! Tingnan nyo. Wala na siyang sabaw. Mamantika na lang siya. So, okay na ako sa ganitong laing. So, saservan na natin si Kong TV My Love So Sweet Honey Bun Sugar Bun. Ang para kay Kong. Okay. Pangat ng plating, pero okay na to. Tara, pakain na natin kay Kong. Let's go. Yung staff house namin, meron siyang opisina dito. Ayan. So, ito yung dati namin bahay. Ay, sarap, laing. May baboy, may laing. Si Gingging nagtatago eh. Ayaw ng gulay. Ikaw nagtatago. Ayaw ng gulay. Ano? Sarap. Sarap nga! Sarap. So, makain mo araw. Okay sa'yo yung lasa, alat yun. Anghang, lang. Sarap. Masarap nga. Benta ka kaya. Kaya sa restaurant. Masarap ba? Nasarapan ka para sabihin mo magtayo tayo ng karinderya? Basta ikaw yung tagahugas ng pinggan, magtayo ng karinderya. Sige, huwag ka na mag-open. Saya na ako doon pag nasarapan siya. Ako na po. Makikikain sana ako eh. Binigpan mo na ba? Oo, gusto ko. Gusto na ba mag-asawa? Pakasal na ulit tayo. Papakasalan ako ulit, ibig sabihin nagustuhan niya talaga. Tanang kaawin na, sarap nga da, sarap daw. Okay na ako kahit mapangitan niya lasa ng sa iba. Basta yung asawa ko, papakasalan daw ako. Sarap pa. Ano nga? Parang ang pa-plastic niyo. Sarap. Wala pa nga yung Maya-maya, mga ilang minuto, nangatin lang. Ibig sabihin, Mali ka ng luto. O, nangati na. titignan natin kung Kati. Ay, Wala wala pa. Wala pa. pa, na likod mo? oh, Ikaw na kayo! Ikaw tumikim kasi Bicolano ka. Oo, tama. Bakit? Ayan.
Gwapo naman. Ang gwapo kumain. Ala. Bata si teacher pa yung magsusupo eh. Kaya yan, kilala. Ayun si Uncle ah. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Pocknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!